Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pan-upload. Kabadong iginala ni Abby ang paningin sa malawak na sala ng mga Villanueva. Naroon siya para sa interview sa posisyon bilang yaya. Nabanggit kasi ng isa niyang kaibigan na naghahanap ng nanay ang boss ng tita nito. She grabbed at the offer dahil sa unusual salary na 50,000 pesos a month. Sobrang taas kung tutuusin at hindi niya maiwasang mag-isip na baka may kakaiba sa trabahong papasukan. Pero kahit pa, kailangan niyang subukan dahil magiging malaking tulong sa kanilang pamilya ang kikitain niya. Bumuntong hininga siya. Bilog talaga ang gulong ng kapalaran. Akalain ba niyang mararanasan niyang maging mahirap sa isang iglap lang? Nalaman nila mula sa kanang kamay ng kanyang ama ang dahilan kung bakit ito inatake sa puso. Ano pong ibig ninyong sabihin, Tito Ralph? Tanong niya sa matalik na kaibigan ni Arnaldo at tumatayo ring head chef sa line of restaurants nila. Your father invested all of his money sa inalok na negosyo ng college best friend niya. Isang currency exchange business sa Middle East. Maganda ang projection sa simula. Mahusay ang sales talk ng kaibigan niya at nainganyo ang daddy mo. Anong nangyari? It turned out that everything was a scam. Saka na lang iyon nalaman ng daddy mo ng isang buwan nang hindi tumatawag sa kanya ang kaibigan. When he called him, hindi niya nakontak ang number na binigay nito. Nanghihinang nasapo ni Abby ang kanyang ulo. Oh my God, magkano ang nawala sa kanya, Tito? I really don't know, Abby. Ang alam ko, 2 ulit nang nag-issue ng cheque ang daddy mo sa taong iyon. Bakit hindi nyo man lang pinigilan si daddy? I did. Skeptical na ako simula pa lang. At sinabi ko sa kanya na wala akong tiwala sa kaibigan niya. But he assured me na mabuting tao ang lalaking iyon at malayong lokohin siya. Ito man ay malungkot ding bumuntong hininga. May isa ka pa kasing hindi nalalaman, Abby. Another bad news? Kailan ba talaga matatapos ang problema? Totoo nga ang kasabihan na when it rains, it pours. The business is not really doing good. Bago pa man nangyari ang atake ng daddy mo'y, naibenta na niya ang 2 branch ng restaurant niyo sa San Pedro. Yung isang nasa Tagaytay na lang ang natitira. At iyon man ay nanganganib na ring magsara. Iyon marahil ang dahilan kaya naisipan ni Arnaldo na mag-invest sa negosyo ng kaibigan niya. But how? Why? Hindi niya maintindihan kung bakit nalulugi ang kanilang restaurant. Natalo tayo ng kompetisyon. Marami na kasing mas bago at mas magagandang restaurant ngayon. Naisubsob niya ang mukha sa 2 kamay. Pakiramdam niya ay hinang-hina siya sa natuklasan. Hindi ba natin pwedeng gawa ng paraan para hindi maisara ang branch sa Tagaytay? Pwede siguro, but I doubt kung makakatulong pa iyon. Almost a year ng negative ang income ng restaurant. Personally, sa tingin ko'y hindi na talaga feasible na manatili pa itong operational. Naramdaman pa niya ang pagpisil nito sa kanyang balikat. I'm really sorry, Abby. I'm sorry kung wala man lang akong maitulong sa inyo. Nakakaunawang tumango ang dalaga. Kung tutuusin, ay malaki rin ang mawawala rito kung sakaling tuluyan na silang magsara, na posibleng mangyari na nga. But he stayed. Nevertheless, doon pa lang ay malaki na ang pasasalamat niya sa matanda. You've done more than enough, Tito Ralph, at gusto kong magpasalamat. May gusto lang akong itanong pa. Ano yon, iha? Does my mom know? Umiling ito. At sa hula ko'y hindi. Alam mo naman ang daddy mo, hanggat maaari ay ayaw niyang nag-aalala kayong 2 ng mami mo. Kung ganoon, ay tama nga ang kutob niya. Pareho lang silang clueless ng kanyang ina. Oh, daddy!
hindi na niya napigilang mapahagulhol. Magkahalong awa at tampo ang naramdaman niya sa ama. Hindi nito dapat sinasarili ang problema. They were supposed to be a family at dapat lang na pagtulungan nila anuman ang hardship na dumating sa kanila. But her father sheltered them from anything bad. Ito ang sumasalo ng lahat. Ganoon nito kamahal ang pamilya. Pinahid ni Abby ang luhang nangingilid sa mga mata. Masakit pa rin sa kanya ang matuklasang wala nang natira sa daddy niya kundi ang bahay na naipundar nito. At maliit na halaga sa bangko na siya nilang pinambayad sa hospital bills. Yun pa ang isang kinalulungkot niya. Nakaligtas man sa atake ang daddy niya, paralisado naman ang kanang bahagi ng katawan nito at apektado rin ang pagsasalita nito. Napakabigat sa dibdib ang makita ang isang aktibo at masayahing tao na katulad ng kanyang ama na nakakonfine na lang sa wheelchair at parang gulay. Miss Abby Malyari? Tumingala siya sa babaeng pababa sa hagdanan at nakatingin sa kanya. Tumayo siya bilang paggalang. Ako nga po, she answered smartly. Kung gusto niyang makuha ang trabahong ito, kailangan muna niyang kalimutan ang dinadalang problema. The older woman walked regally. She was still slim and quite attractive for her age, at bakas din ang pagiging seryoso at istrikto nito sa mukha. Wala itong kangiti-ngiti habang nakatitig sa kanya. Sit down, Miss Malyari. Sinunod niya ang sinabi nito. Umupo din ito sa single-seater sofa na katapat ng kinauupuan niya. So, you're applying for the job? Yes, ma'am. Dinampot nito ang folder na nasa mesita at binuklat. Habang binabasa nito ang resume, ay malakas ang kabog ng dibdib ni Abby at panay rin ang kanyang dasal. She needed this job. Sa kanya ngayon nakaatang ang pagiging breadwinner ng pamilya. Sabihin mo sa akin kung bakit dapat kitang i-hire bilang yaya ng apo ko. Well, Abby took a deep breath before speaking. I have a bachelor's degree in elementary education. SPED to be specific. I also took some special childcare training course in Austin. I know all about your credential, Miss Malyari. Nabasa ko na lahat ito sa resume mo. And to be honest, impressive ang educational attainment mo. And I can very well see na isa kang matalinong babae. But what I'd like you to know is, what kind of a person are you para ipagkatiwala ko sa iyo ang apo ko? Sandali siyang napaisip. Responsable po akong tao. Matiyaga at mahilig din po ako sa bata. Nakita niyang tumaas lang ang kilay nito. Natigil siya sa pagsasalita. Sandali siyang tumungo. She was wearing her best smile nang muli siyang tumitig sa kausap. Ma'am, hindi ko po alam kung ano ang gusto ninyong marinig mula sa akin. I can tell you all that's good about me at sigurado akong hindi kayo maniniwala. But we can never really gauge a person not only we tried them, can we? All I can say is that I'm just another jobless person looking for an honest job. Another hopeful who'll try her hardest to sound and look her best. Sa tingin ko naman po, you're a good judge of character. You can read people. I guess you just have to go with your instinct whether to hire me or not. At kung ano man po ang magiging desisyon ninyo ay tatanggapin ko. Tinitigan na Dulce ang kaharap na dalaga at unti-unting gumuhit ang ngiti sa kanyang labi pagkarinig ng sinabi nito. She had guts and the honesty she was looking for. Abby was a clever too. Sa lahat ng nakausap na niya ay ito lang ang nangahas na ibalik sa kanya ang subtle insult ng hindi nagmumukhang bastos. At ito lang din ang hindi nagbuhat ng bangko at halos magmakaawa na tanggapin lang niya. Kilala niya kung sino si Abby, bukod sa information na nabasa niya sa resume nito. Lahat ng aplikante ay pina-background check niya sa isang private investigator. Kaya nalaman niya kung anong klaseng pamilya ang pinanggalingan nito. Alam din niya kung bakit kailangan ng dalagang pumasok bilang yaya sa halip na manatiling isang teacher sa Montessori school na pinapasukan nito. She was the right girl for the job.
Kayang-kaya nitong tapatan ang ugali ni Chase. Abigail, can I call you Abby? Sunod-sunod na tango ang sinagot niya. Oo naman po. Parang gusto niyang tumalon sa tuwa. Tama kaya ang hinala niya? This is not a stroll in the park. I require you to look after my grandson at all times. Kung hindi man 24 hours, 7 times a week, kailangan mong dito tumigil sa mansyon para magawa iyon. Ikaw ang magiging anino niya. You'll be with him everywhere he goes. Sa tingin mo ba'y kakayanin mo ang ganoong kabigat na trabaho? Sandaling nag-alinlangan si Abby. Ibig sabihin noon ay hindi niya makikita ng matagal ang mga magulang niya. Pero maiintindihan naman siguro siya ng mga ito. They needed the extra income para sa pang-araw-araw na gamot ng daddy niya at pati na rin sa therapy. Kakayanin ko po, ma'am. Okay, good. Ang apo kong si Charles Sebastian ang aalagaan mo. Marahan siyang tumango. Special child siguro ang apo nito, kaya ganoon na lamang ang higpit ng ginang sa pagkuha ng prospective na yaya. Nasaan po ba ang apo ninyo? Nasa ospital siya ngayon. He got into a fight at muntik na siyang masaksak ng kaaway niya. Ospital? Muntik masaksak? Ganoon naka-warbreak ang apo nito? Parang bigla siyang natakot sa batang aalagaan. Napansin marahil ng biyuda ang pagkarito sa kanyang mukha. You don't have any idea who Chase is, do you? Maangnan na pailing siya. Sa totoo lang, alam niyang mayaman ang pamilya Villanueva. Hindi miminsang narinig niya sa news or nabasa ang pangalang ito sa mga magazine. Pero hindi niya gaano kilala ang miyembro ng pamilya. Tumayo ito at may kinuhang photo frame sa ibabaw ng grand piano. This, anitong inebot sa kanya ang litrato ng isang binata, close-up picture iyon, is my grandson Chase, and he's 29 years old. Kung hindi siguro siya nakaupo sa sopa, ay baka nailaglag niya ang picture frame na hawak. Ito ang batang aalagaan niya? Mrs. Villanueva, nagbibiro ho ba kayo? Do I look like I'm joking, Miss Malyari? Pero, hindi na po bata ang apo ninyo. The older woman scowled. Hindi na nga siya bata, but unfortunately, daig pa niya ang isang alagain sa dami ng sakit ng ulong binibigay niya sa akin. Baka po hindi pumayag ang apo ninyo. Hindi po kaya mas tamang bodyguard na lang ang ikuha ninyo sa kanya o kay personal assistant? Much as she wanted this job and the outstanding income, na ngayon ay alam na niya kung bakit ganoon kalaki. Hindi na niya tiyak kung tatanggapin pa ba niya ito. Maraming beses ko nang ginawa iyan, iha. Pero palagi na lang umaalis ang mga inupahan kong tao. Wala pa mang 1 linggo silang nakakasama ng apo ko. Ang suspetsa ko'y nabayaran sila ni Chase. You see, my grandson has a way of manipulating people. Magaling siyang manguto. Hindi ko pa rin po maintindihan. At paano po kayo nakakasiguro na hindi rin ako mauuto ng apo ninyo? I see you as sensible and smart woman, Abby. Pero nasa iyo pa rin naman iyon. Ngayon pa lang ay pinauna ko na sa iyo. Chase can be so charming when he wants to. At hindi lang bribery ang na-master niyang craft just to spite me. He despises me. I wonder why. Ako na ang nagsasabi sa iyo na masyadong matamis ang dila ng batang iyan. He's wild as a stallion and he plays around with people's feelings. Everything is just a game to him. Hindi siya marunong magseryoso. If you understand what I mean, patuloy nito. Naiintindihan niya ng buong buo ang sinasabi nito. Kung hindi siya masusuhulan ni Chase, ay aakitin siya nito, just to have his way. She looked at his picture again. He was obviously attractive, kahit hindi nakangiti. May karapatan itong mag-play around gaya ng sabi ng matanda. He had the looks and the means, at sigurado siyang marami na itong sinaktan at pinaiyak na kabaro niya. The guy despised his grandmother. Iyon ang sinabi ni Dulce kanina. At hindi niya maiwasang magtanong kung bakit ganoon ang binata sa abuela. Pwede ko po bang malaman kung bakit ninyo ito ginagawa? At nasan po ba ang mga magulang niya? Napabuntong hininga si Mrs. Villanueva. My son, Chase's father, died when he was just 10 years old. As per his mother, hindi ko alam kung nasaan ang manugang ko.
She left right after my son's death. Chase had been my ward since then. Pero dahil sa akin din pansamantalang naatang ang pagpapatakbo ng negosyong iniwan ng asawa ko't anak, I took him for granted. And now that he's already grown up, kahit anong gawin ko ay hindi ko na mabawi ang panahong lumipas na hindi ko naalagaan ang apo ko. Kaya naman pala. Sandaling lumamlam ang ekspresyon nito at nag-ulap ang mga mata. I love my grandson, pero hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Gumagawa siya ng mga bagay na tiyak na ikaiinis ko para lang gantihan ako. Alam niyang hindi tamang ganoon ang iakto ng apo. Pero hindi niya masisi ang binata. May dahilan ang pagiging pasaway nito. He grew up alone, hindi man literal. Walang sumubaybay at nag-guide dito during his difficult years. Bilang isang teacher, batid niya kung ano ang pwedeng maging epekto ng neglect sa isang individual. Maaaring maganda ang intentions ni Dulce, pero walang pinagkaiba ang ginawa nito ngayon sa ginawa nito noon. She was just passing her responsibility for her grandson to another stranger again. Parang gusto niyang mainis sa byuda. Wala itong sinusolusyon ng problema. Will it just be easier kung magkakaroon kayo ng heart-to-heart talk na maglola? You're not here to lecture me about my grandson, Miss Malyari. I've already told you more than you should know. What I want to know now ay kung interesado ka pa sa trabaho. Kung hindi naman, then I'm sure I'll be able to find somebody else. Nag-isip si Abby. Gusto niyang mag-back out dahil hindi niya tiyak kung magagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Hindi rin niya tiyak kung kaya niyang pakibagayan ang binata o kaya ang lola nito. Parehong may issue sa buhay ang dalawa. Kahit pa sigurado siyang walang aamin. Ngayon pa lang ay mistulan na siyang naiipit sa dalawang nag-uumpugang bato. Pero sa tuwing may isip ang malaking sweldo at ang matinding pangangailangan ng kanyang pamilya, nagdadalawang isip siya. A picture of her father in his wheelchair appeared in her mind. So what will it be, Miss Malyari? Sige po, tatanggapin ko po. Good. May gumuhit ng ngiti sa labi ng kausap. Ang unang ngiti na nakita niya. And it was not even an amused smile, but more of triumphant one. Hindi ka pala may hirap kausap, Abby. Bueno, alam mo na siguro kung magkano ang magiging sahod mo bilang nani ng apo ko. May gusto lang akong liwanagin sa'yo. Si Chase ang magiging amo mo, pero ako ang susundin mo. At kailangan kong malaman kung ano ang ginagawa ng apo ko sa lahat ng oras. You will report to me everything. Is that clear? Tumango siya. Opo. I'll give you 2 days para ayusin ang mga dapat mong ayusin. Bumalik ka dito before 8 on Monday morning. Pagkatapos niyon, ay idinismiss na siya ng matandang babae. Hanggang sa makalabas siya ng mansyon at makasakay ng taxi pa uwi ay lutang pa rin ang kanyang diwa. Hindi niya matiyak kung dapat niyang ikatuwa na siya ang nakakuha ng trabahong nais niya. Ano kaya ang mangyayari kapag nalaman ni Chase na meron na siyang bagong yaya? Tumagal kaya si Abby sa loob ng mansyon? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!